May naisip na naman akong gawing update dito sa ating wiring dito sa ating 24 volts 12 volts na off-grid setup. So ang gusto ko ngayon baguhin guys is yung wiring ng ating 24 volts battery going to yung outlet natin. So kung yung sinetup ko kasi to guys is wala pa tong ating backup 12 volts power, no? So, ang pinaka main concern ko kasi kaya babaguhin ko yung linya is itong ating AC watt meter is gumagana lang siya kapag ka naka-on yung ating 24 volts inverter, no? So, pagka naka-off siya at ang ginagamit natin is yung 12 volts inverter, hindi siya gagana. So, sample ko. So, ngayon naka-on siya guys. So, ibig sabihin, ang power natin is galing dito sa ating 24 volts. So, pag i-close ko yung inverter na yan and magsuswitch siya sa emergency, magko-close din to. Hindi siya magpa-power. So, switch off natin. Yung inverter to guys. So, masuswitch siya. So, nag-emergency power na yung automatic transfer switch natin. Nandun pa rin yung power guys. Sinusupply niya pa rin sa outlet. Pero yun nga, namamatay na yung AC watt meter natin. So ang goal natin ngayon guys is baguhin siya. Inikit ko muna dito sa inverter yung ating planong wiring na gagawin ngayon araw na to, no. So babaguhin ko yung ruta ng 24 volts inverter up to outlet. So ito yung inverter natin guys. Ito yung circuit breaker, ito yung outlet, at ito yung automatic transfer switch. So yun din yung nakalagay dyan. Inverter, circuit breaker, outlet, automatic transfer switch. So, yung ruta nakikita nyo na blue, hindi yan yung ground or hindi yan yung negative, no? So, ito yung present routing natin. And yung red arrow na nakikita nyo, ito yung planned routing ko. Medyo masalimuot siya guys, yung red routing. Pero, magre-result siya guys na ang goal ko kasi is papagana natin yung ating AC watt meter sa mapa normal power and emergency power, gagana siya, no? So sa ngayon kasi nakabukas yung emergency power natin na 12 volts, siya lang yung may ilaw dito pero hindi gumagana yung AC meter natin. So at the end of the day na magawa natin yung ruta na yan, so dapat kahit naka emergency power tayo, naka-on pa rin yung AC meter natin. So makikita natin yung actual konsumo natin buong araw pag naka-on siya. Guys, natapos na natin yung pagwa-wiring natin sa ating solar circuit. So pinakita ko sa inyo na hindi gumagana yung AC watt meter natin kapag ka ang ating power ay yung emergency na lang, no? Ito nung emergency power natin. So ngayon dun sa wiring na wiring diagram natin na sinundan natin, dapat gumana na siya. So check natin, no? Ito yung sinundan nating wiring diagram. Yung red lang yung titignan natin guys kasi yung blue is lumang wiring yun. So from inverter, pumasok siya ng automatic transfer switch. So inverter to guys, ayan yung wire, papasok siya ng automatic transfer switch. From automatic transfer switch, papasok naman siya ng circuit breaker. Automatic transfer switch, papasok siya ng circuit breaker. Circuit breaker, papasok siya ng junction box. Circuit breaker na to guys, ito yung wiring niya nasa likod, papasok siya ng junction box. Then sa junction box, mag-split tayo sa ground, circuit breaker, and outlet. So, junction box, ito yung outlet natin, ito yung ground circuit breaker. So, i-check natin, no? Quick check lang natin. So, kasi ngayon, pag normal power, automatic, gumagana siya, no? Gumagana yung AC watt meter. Ngayon, dapat pag pinatay ko yung ating normal power, gagana siya. So, let's check, no? Ayun guys, gumana. Nice. Emergency power na lang to.